Here we go. So ngayon, balita muna tayo guys. Magre-react tayo konti lang naman. Medyo nasa level lang naman to. So ngayon, mayroong malaking balita guys. Kasi di umano itong si Saldico, Representative Saldico, di umano nahuli daw sa Chess Republic, dun sa Chess Republic guys. So, ngayon may papanoorin na naman tayo. Pakikinggan lang natin to. Pagbibigay din tayo ng konting reaction via face. Face na lang ha, face. So, ano kaya yung katotohanan dito? So, di umano ha, nahuli si dating Representative Zaldico. So, ngayon panoorin natin guys. Thank you. There we go. Bongbong Marcos, sa wakas, nahuli na si Zaldico. Nahuli na si Zaldico. Ang sabi po, ni inanunsyo na si Zaldico di umano ni Pangulong ng Bongbong pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Ako din etong po, si unang nanawagan sa pagkansela ng kanyang passport. Tiangco, nananawagan siya daw di umano yung unang nanawagan na i-cancela yung passport. High-level team sa Czech Republic upang makipag-ugnayan sa mabilisang pag-uwi ni Zaldico. Umaasa po tayo na pag-uwi niya ay haharapin niya ang mga kasong korupsyon at malversation na isinampa laban sa kanya. At sabihin din niya under oath kung sino-sino ang kasabwat niya sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Sige. Dapat tumulong din siya upang maibalik ang mga yaman na ito. Hindi po nakakalimot ang taong bayan. At kailangan panagutin lahat ng mga kawatan na nagnakaw sa pondo ng taong bayan. Tama nga. Ibalik nyo. Panagutin nyo. Kasi kami mga ordinaryong tao yung kawawa dito eh. Diba? Panagutin talaga. So, palakpakan tayo dyan. Panagutin kung sino yung dapat panagutin. Okay? So, hindi ako nagsasabi kung sino siya or siya. Basta panagutin yung mga kawatan na yan, mga tutragis na yan. Okay? So, sige. Nahuli si Zaldico. Sige, okay. Yan. Abangan natin serye na yan. Sana hindi na naman mag-divert ng iba. Sana mahuli talaga. So, etong si Toby Tiangco, yung unang nanawagan na i-cancela yung passport ni Zaldico. So, ngayon, panoorin din natin guys, etong isang to. Kasi meron ding isa na pwede nating mabigyan ng kaunting reaksyon. Okay? Sige, panoorin natin to. Eto. Sige, let's go. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw din. Ang pinakamalaking balita po ngayon ay di umano, nahuli daw po itong si Zaldico dyan po sa Czech Republic. Czech Republic. Well, kailangan naman po ngayon, pag-usapan natin, ano bang katotohanan at ano bang mga fake news. Ano yung katotohanan? Bakit nahuli? Ay, si Zaldico, o ano yung fake news? Testigo na nagsasabi na ang korupsyon ay nagmumula mismo sa presidente. Sige, pakinggan lang natin guys. Yan ay sinabi niya dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriations sa Kamara de Representantes, nagpasok ng 100 billion na insertion si presidente. Hindi lang po yan, no? Sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay presidente mismo. At ang mga po pwede mag-corroborate dyan, yung mga text messages ngayon na linabas at unang isinapubliko ni Congressman Leandro. Bakit hindi inimbestigahan to? Hindi natin masasabi na kwentong kutsero na parang kimadriyan yan kasi merong mga corroboration. Ang inaantay lang natin ay yung katapatan sa bayan at katapangan nung lolo na Bersamin na sabihin na nang malaman natin kung totoo nga ba mako-corroborate ang sinabi ni Zaldico. Pero sinabi rin ng mga 18 Marines na sila mga pinag-utusan ni Zaldico para mag-deliver ng sangkatutak na pera. At alam naman nila kung saan nila dineliver at kung kanino dineliver ang mga salita. So, pwede rin yan ma-corroborate. Pero ngayon po, ang balita ay naaresto na ba si Zaldico? Yun yung balita. At ano naman ang fake news? Ano ang fake news at fact? Nasa Europa. Nasa Europa. Fact ay meron siyang Philippine passport.
Philippine ang fact ay, passport. ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Yun, totoo yun. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Nagkansila ng passport. Walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Well, katotohanan mo ko yan. Napahuli. Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-arrest. Okay? Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento Yun. ng Czech Republic galing ng Czech. Ayun. Yun pala yung dahilan, guys. Pero, ang sabi daw ni Junvic Remulla, hindi daw Philippine government ang nagpahuli. Kundi, si Zaldico pumasok sa Czech Republic ng siguro di umano walang passport kasi kansilado yung kanyang passport dito sa Pilipinas. So my point din guys, yung si Toby Tiangco. Kasi siya yung unang nanawagan daw di umano na ikansila yung passport ni Zaldico. Kaya natrap siya doon sa republic na yon dahil kansilado nga yung kanyang passport. Di syempre, i-hold siya. Okay? Di ba? So, yun yung fact. Okay? Sige, let's go. Ibig sabihin, ang fact na alam natin ay yung Sandigan Bayan ay pinakasila kanyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic nang pinakita ang passport, ang na-check revoke. Yun. Revoke na. So talagang dahilan yan para siya ma-detain. So, okay. Authorities. At kung hindi siya hihingi ng asylum, yan ay dahilan para marital protection. Pero, ano ba ang proseso sa Czech Republic? Okay. Ito ay pinag-aralan ko na. Ang proseso po dyan, bagamat po pwedeng ma-detain siya hanggang isang taon dyan, no? Pero at the average 90 days, bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain niya sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities, Zaldico, na po pwede siyang humingi ng asylum. Obligasyon po yan ng Czech authorities na kapag minahuli sila na illegal entrant o yung nahuli. Walang visa, walang passport, na kapag... Posible nahuli si Zaldico na dahil illegal entrance. Okay. Dahil kansilado nga, di umano ng Sandigan Bayan yung kanyang pasaporte. Siya ay naditina, sasabihan na may karapatan siyang humingi ng asylum. Nung una po kasi, ako'y nagdarasal na kahit papano, alam ni Zaldico kung asylum. Nakampante po ako nung aking sa pag-aaral, nalaman ko, obligasyon ng mga otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol sa karapatan ng asylum. Ang mangyayari lang po dyan, habang siya pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po yung asylum center na tinuloy ko rin sa Netherlands habang kinukuha ang aking mga biometrics, i-examine ako ng medical ng mga doktor dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila, nandun na yung aplikante para madali lang makausap. So dahil may obligasyon po ang Czech Republic na sabihan siya na meron siya karapatan mag-asylum, tingin ko ba siya ikukuha ng asylum? Well, sa tingin ko po, alam ni Zaldico na dahil siya ay ngayon ang kaisa-isang testigo na po pwede makorroborate ng mag-lolo na Bersamin na ang korupsyon ay nanggaling mismo sa ulo kay Marcos Jr. mismo, talagang alam niya na may banta sa buhay niya. Ang banta sa kanya hindi lang sa pagkakakulong, gaya ng banta sa akin, dahil sila ay nagtanim kaso, available case. Ang banta sa kanya, patuloy na siyang patatahimikin, gugurgurin, papatayin. At yan po ay napakalakas na basihan para magkaroon ng asylum. Ang tanong ko lang is gaya na nangyari sa akin, saan ba nag-issue ang kanyang visa sa Schengen? Dahil bagamat pwede siya humingi ng asylum sa Czech Republic, kung hindi naman Czech Republic ang nag-issue ng kanyang visa, papupuntahin pa rin siya dun sa lugar na nag-issue ng kanyang visa. Pero sa akin, walang kaduda-duda. Yung pagiging whistleblower niya, yung pagsabi niya na Marcos Sr. mismo ang arkitekto ng korupsyon dito sa flood control at sa DPWH, yan po ay enough reason para siya ay talagang patayin ng mga puwersa na naisang patahimikin. Kaya nga po ngayon, pinag-uusapan ng lahat itong si Zaldico. Pinag-uusapan nga talaga ngayon. Kung talagang siya ay hindi susupilin sa pamamagitan ng pagkukulong o kaya naman ay siya magpapatunay
na merong responsibilidad ang Marcos Sr. Marcos Sr. tuloy. Ang Mhm. Marcos Jr. Marcos Jr. Si Bongbong sa katiwalian. At wala pong ganyang testigo siguro maski sa sarili niyang ama, si Marcos Sr. Napaka-importante po ng testimonya ni Zaldico. Kaya naman, bagamat hindi ko sinasabi na wala dapat siyang pananagutan, ang katotohanan, kung wala ang testimonya ni Zaldico, mahihirapan tayo maparusahan Okay. ang Marcos So, Jr. At ang malaki yung chance na ipag-burger talaga. Tandaan natin, ang in-expose niya, korupsyon, hindi lang ni Marcos sa Junior, dun sa 100 billion, kundi yung smuggling. Smuggling pati sa pagkain na ginagawa ng First Okay. Lady di umano at ng kapatid ni First Lady. Oh, di umano lahat yan guys ha. Di umano. Sabi ko, kung nasan ka man, karapatan mong humingi ng asylum. Sasabihan kanila na may karapatan kang humingi ng asylum, humingi ka lang. Dahil malinaw na malinaw, gaya ng sikat ng araw, na meron kang karapatan, meron kang well-founded fear na pwede kang paturin dahil ikaw lang ang magiging susi para mapanagot ang presidente at ang kanyang pamilya sa kanilang Okay. katiwalian. Okay. Stay safe. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po Yun. inyong So, yun guys ha, napakinggan natin yung dalawang panig, dalawang salita. Siguro dapat maging open-minded tayo dito. Wala naman tayong, ano guys, wala naman tayong pinoprotektahan, tawag yan. Wala naman tayong sinusuportahan dito na panig. Gusto lang natin guys, masolve na tong problema na corruption na to. Kasi kawawa tayo, yung mga mahihirap, yung hindi naapektuhan, yung mga mayayaman lang naman eh. Kaya we're praying, mag-pray lang tayo guys na sana masolve na ang problema na to. Kung ano yung talaga yung totoo. Okay? So guys, siguro nga dito na muna. If you like this video, please subscribe to my channel. Maraming salamat po. God bless. Peace.